starting siguro 2004. Maraming siyempre ako po ay talagang devoted sa ibang-ibang paniniwala. 2004, ang daming nagba-Bible study sa akin, mag-soul winning, maraming mga pastor pupunta doon, may dalang Bible kayo, tapos niregaluhan ako ng Bible. Okay lang, kasi sabi ko, naniwala ako ng Bible, but I thought I'm a godly person. Like, nagpupunta ako sa simbahan every Sunday, tapos minsan sa pag Friday, nagsisindi pa ako ng kandila. Ganun yung mga yung ano ko yung ginagawa ko na talagang tapos suot ko palagi yung rosary. Besides sa rosary, mayroon pa ako nitong ripulto nga sa bulsa na Santo Niño para sigurado. Ganun pakiramdam ko ng araw. And then, sa dami nagba-Bible study sa akin, ang isip ko, ay, godly naman ako eh. Lagi ako sa simbahan, lagi, talo ko pa kayo pagdating sa pagsisimba sa Panginoon dahil many times ako a week pupunta sa simbahan, nagsisindi ako ng kandila, nagpe-pray ako, nagro-rosary ako. And then, yun po yung time na yun na ang daming pupunta sa akin na mga pastor, kahit sino, pina-Bible study ako. And then, lumipas yung ilang taon ganyan. Siguro, that time na 2008, 2009 na, pakunti yung mga nagpa-Bible study sa sumiling sa akin kasi parang hindi ako matatablan dahil siyempre, devoted po talaga ako na, pero ang pinakamaganda yan, nagpapasalamat ako sa mami ko, Mami D, na itinanim sa isipan namin na without God, we are nothing. Amen. No? Whether we believe that this is right or not, basta importante sa bata, matanin sa isipan nila na may Panginoon. Amen. And then, tinanin sa, pag hindi kayo magdasal, wala kayong Panginoon sa buhay, parang wala, useless ang buhay mo. Tinanin sa amin ng si Mami D, grabe, stricto masyado magdisiplina sa amin. Pag sinabing ganitong oras, pag lumampas ka kahit isang minuto, palo ka na. Basta kailangan may oras kang binabantayan pagdating ng alas 6, kailangan na sa bahay ka na. Kasi pag lumampas ka ng kahit isang minuto, palo ka na. So, ganun po kami dinisiplina ng mami namin. So, pasalamat kami dahil may mami kami na ganun, madisiplina sa. So, lumipas po yung panahon, siguro, yung mga pastor, nagsawa na rin siguro sa Bible study sa akin. Kasi, siyempre, nagpa-Bible study kami. Yung parang, nag-attend din ako. Siyempre, ako, nagniwalin ako dala ako laging, yung rosary. But, the thing is, pag sa Sunday, pupunta po ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pero, iniisip ko, pag Monday hanggang Saturday, lagi ako, nagkakasino ako, nagsasabong ako, and then, ang dami kong girlfriend noon. Ganun. Hindi ko na pasasabihin, basta marami lang. Kasi 2009, 2010, prime po ng career ko. I was number one best fighter pound for pound in the world. 2008, 9, 10, 11, hanggang 12. Number one pound for pound po, best fighter in the world. So, nasa prime po ako. So, nung time na yon, 2008, 9, 2010, yung mga pastor pero sumuko na rin sila kasi siyempre. So, nagpapasalamat po talaga ako na nung time na yon, 2010, December yun, magbe-birthday ako, iba yung pakiramdam ko. Ito po yung talaga nangyari sa akin. Nasa Jinsan ako nag-celebrate noon. Hindi ko makalimutan. Kasi, yung birthday ko na yun, mayroon akong paderby. Dad. 2000, di ko makalimutan, 2010, December 17, mayroon akong 7 cup derby. So, invitation, maraming invitation.
So pag ganun kasi, mga November pa lang, nag-i-invite ka na, November. So, but pagdating ng December, iba na yung pakiramdam ko, parang ituloy ko ba o hindi? Parang hindi ko itutuloy, parang wala akong gana wala akong gana magsabong, magsugal. Iba na, parang nag-change yung pakiramdam ko. Then, nahiya naman ako na i-cancel ko yung invitation dahil pa-birthday ko, and then na-invite ko na yung prepared na yung mga siyempre, makilalang tao rin, may mga kaya din. So, itinuloy ko na lang. Pero ba't nandun ako sa Samoa, para akong wala yung presensya ko doon. Yung ayaw ko nito. Tapos, papainumin nila ako, tikim lang ako, pero parang wala nang lasa yung alak. No, wala nang lasa yung alak. Sabi ko, parang ayaw ko na. And then, that time, after that, ng birthday ko, short. But before that birthday, that day, may tao nagsabi sa akin, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo. One day, 2 days before my birthday, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo kasi busy pa ako. Tapos binigyan niya ako ng regalo na hindi ko alam na Bible pala yun. So, ito lang, may regalo na ako sa'yo, pero hindi na makaka-attend sa birthday mo kasi may lakad ako, may appointment ako. Sabi ko, ay, salamat po, maraming salamat. Pero, sino ba yun? Hindi ko kilala. And then, ito na. Nangyari, sabi ko, hindi ko pinansin yung regalo niya. Lagay ko lang ito, parang lang ito, libro lang yata ito, libro, gano'n. So, nilagay ko lang doon. Alam nyo, pagdating ng, tapos yung birthday ko, pagdating ng January, iba na yung pagtaas ng birthday ko, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang mag-inom, And then, naka-schedule ako na, nandoon ako sa LA, pumunta ako ng LA. Nung doon ako sa LA, grabe yung experience ko na para bang feeling ko, gusto ko na magpakamatay. Umabot ako sa ganun na gusto magpakamatay because I am not worthy in the sight of God. Parang nagsisisi ako, parang lahat ng maginawa kong kasalanan nag-flashback sa isipan ko. Lahat yung mga babae, sugal, inom, drunkenness. Kasi nung time na yun, may casino ako dyan sa Rose Boulevard, may club ako, isa ako sa may-ari ng Hollywood Bar dyan sa Quezon City. Alam niyo, siguro nadadaanan niyo yan, yung Hollywood Bar dyan na malapit sa ABS-CBN GMA na malaki. Isa ako sa may-ari niya nung araw. So, nung time na yun, nasa LA ako, grabe. Hindi ko alam na yun na pala yun ang calling sa akin ng Panginoon. Pero gusto kong patayin yung sarili ko kasi hindi ako worth it. Nandun ako sa kwarto, ako lang kasi binubuksan ko yung bonus ng ano ko, baka may mahanap akong kutsilyo o baril. Gusto ko nang iin yung life ko kasi iyak ako nang iyak. Sabi ko, Lord, I am not worthy in your presence. Mabuti pa, mamatay na lang ako because hindi ako karapat dapat sa Panginoon. Useless ang buhay ko. Despite of all those things that you have given to me, you brought my family from nothing into something like, sabi ko ganun, tulungan ko yung mga magulang ko, naayos ko yung pamumuhay ko, pero ginagawa ko yung lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Grabing conviction na nangyari sa akin. And then, empty yung pakiramdam ko. Yun, nag-request ako ng Bible. Tinawagan ko si Dayan. Dayan! Kilala niyo si Dayan Castillo, di ba? Dayan! Si Dayan nandito sa Pilipinas. Ako nandoon sa Los Angeles. Dayan, may kilala ka bang pastor? Sabi niya, ha? Bakit? Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Sabi niya, sige, maghanap ako. Matagal man nakahanap si Dayan. Kumbaga, yung balikan mo ako. Sabi ko, balikan mo ako. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang, nagtanong-tanong ako, sino bang may pastor dito? So, ang nangyari, ito ang nangyari. Talagang sabi ko, God is good all the time. Amen? Bakit? Anong nangyari? So, naghanap kami ng pastor, may pumunta.
lalaki at saka babae, mga pastor at saka pastora. Yung pala, mga pastor ni Kibuloy.